Hi mga ka-friendships! Mayang adlaw sa tanan! So mga ka-friendships, hulaan ninyo kung anong oras na akong nag-vlog ngayon. It's 9:30 na ng gabi mga ka-friendships. Bakit nga ba ako nag-vlog ng gabing-gabi na? Sa totoo lang, inaantok na ako. Pero kaya lang, pinilit ko yung sarili ko na mag-vlog dahil mga ka-friendships, meron pala akong naipangakong gumawa ng content tungkol dito sa title natin. Nakita niyo na ang thumbnail, di ba? Yun ang content natin. Kasi ang dami ng mga ka-friendships natin nagko-comment sa ibang video ko kung kamusta na daw yung pinangako kong sample na action research. Kasi marami nakakita actually doon sa post ko sa Facebook natin, sa Facebook page. By the way, sa mga hindi pa nakapag-follow sa FB page natin, June Gula-Gula TV, mag-follow na kayo. So, ang daming nag-comment na sana Sergio makagawa ko ng content. So, ito na yung content na yon. Medyo matagal. 2 weeks na bago ako nakapagawa ng content tungkol sa action research. Pero update ko sa action research ko, waiting pa ako for approval. Kasi, wala pang update. After nun, pinasa ko yung proposal ko doon sa focal person, sa research department sa division namin. Chinek na. And then, finalo ko yung mga minor revisions. Actually, yung totoong title talaga nun, yung pinasa ko, ay pinabago konti. Kasi yung original title talagang pinasa ko for unang pasa ko ay Integrating Innovative Teaching Strategies in Teaching Mathematics for Struggling Grade 6 Learners, and then name ng school. Sinabi kasi ni ma'am na kung pwedeng i-specific ko na yung title kasi innovative teaching strategies, medyo malawak. Madami siyang pwedeng mga strategies na gamitin. So ngayon, sabi niya, mas okay kung naka-specific. Kaya binago ko yung title ko. Yung title ko na ay, yung pinasa ko na yung waiting na lang ako sa result ngayon sa pinasa kong proposal. Kasi pagpala rin yun, makapag-present tayo sa London, char. Singapore. So, ito yung title, final na ni-revise ko na siya. Of course, pag na-revise ang title, pag medyo na siya, mabago din yung content nun. So, ito na yung title na pinasa ko. At saka yung as in proposal na siya, Beyond the Numbers, and then Improving Learners' Mathematical Thinking Skills Through Metacognitive Strategies. So, ito na yung pinaka-final title ko at saka waiting sa approval. At ito yung binadgetan ko siya ng 189,000. Yun. Kasi pinasama ni ma'am yung international na maaaring gastusin like travel, flight tickets, ganon. So, waiting ako at saka may mga sinama kong mga iba doon. So, pro-related lahat sa action research kasi hindi ka pwede maglagay na unrelated kasi hindi lang a-approvehan yun. Kapag ma-approve then, thank God, diba? So, diba sabi ko na pinagdasal ko to kay Jesus, na sana ma-approve ganon. Pag hindi, no worries, walang problema. So, ngayon, ito na nga, ang haba ng chika natin, diba? Nasa comment section, i-check nyo na ngayon. Nandiyan ang Google Drive link, nakapin sa ating comment section. Nandiyan ang complete template ng action research from context and rationale hanggang sa reference. Kompleto yan, may result na yan. Ito advanced info, pag makita ninyo yung sample dyan, hindi yan akin. Sa totoo yan, ay binili ko yan sa online Facebook. Kasi, mga friends, meron akong nakitang post doon, mga sample. So, sample, lahat tayo, di ba, ngailangan, kahit gaano tayo kagaling, huwag tayong magmagaling-galingan sa larangan na kung saan, kung bago pa tayo at hindi pa tayo masyadong wala pa tayo masyadong alam. Kahit marunong tayo, kailangan natin ng guide. Kaya, binili ko for my guide. Pero yung division kasi namin, nagbibigay din ng guide. Meron naman sang sample template, may binibigay. Kaya lang, pag
ano ka, nahiya ka magtanong. So, pero binigyan na rin ako, nag-provide sila sa akin yung research core namin sa school. So, nagbigay din siya ng sample template, ganun. So, ito, sinare ko sa inyo, hindi yan akin. Pero, the same lang po, kasi pag DepEd kasi, pare-pareho lang yan. And then, nandiyan makikita yung, permit to conduct action research, nandiyan din application form for action research proposal, and then meron siyang memo, DepEd order kung saan dapat daw ma-align ang research natin sa agenda for 2023 to 2028. So, dapat lahat ng mga topics for action research ay related, connected, dyan sa agenda na nabanggit. So, i-open nyo din mamaya kung may time kayo. So, ngayon nakaharap ako dito sa laptop ko kasi gusto kong ibigay sa inyo yung buong parts ng action research. Pero mga friendship ha, hindi ko isa-isahin ang mga parts kung paano gawin. Kasi alam ko mga friendships, understandable. Kasi kapag pagkakaalam ko, kapag nasa area tayo ng research, kung mayroon tayong format na susundin, maintindihan natin agad kasi guide natin yun eh. So kaya hindi ko na siya ituturo step by step sa inyo mga friendships ha. Magpasensyahan yun na. Basta bibigyan ko kayo lahat ng sample. Nandiyan sa comment section, nakapin yung Google Drive link. So, i-open nyo maya. At huwag nyo kalimutan bigyan ng like ang video natin ha. So mga friendships, pinakauna dyan, meron tayong context and rationale. So, ngayon, dyan nilagay natin yung gusto mong sabihin for your research, di ba? At yung mga may na-research ka din, tungkol related sa topics na pili mo, dyan mo ilalagay, ha? And then, mga ka-friends, sunod niyan, nandyan din makita ang related, literature review. So, yan. Lalagay natin. And then after or next ng literature review, research questions mga friendships. Sa pinasa ko, 4 lang po yung questions. Hindi masyadong damihan kasi pag action research kasi mga friendships, hindi pa damihan, wag na super daming question. As long as yung questions binigay mo 3, 4, 5, sumagot na doon sa problem or topic mo, then okay na yun, ha? Then next mga friendships, ang research question ay scope and limitation. Sa scope and limitation mga friendships, nandyan ang location, time frame, participants, yun. And the next nun ay research methodology. So sa research methodology, letter A, nandyan ang research design. And then sa letter B, sampling. And then letter C mga friends ay data collection. So data collection kung meron kang pre-intervention assessment na gagawin, meron kang intervention implementation, meron kang post-intervention assessment, then merong observations. And mga friendships, pwede ka ding interview kasi dito kasi sa action research mga friendships, ini-encourage ng mga divisions na i-apply ang mixed method design sa mga researchers. Kaya yung action research na pinasa ko mga friendships ay quanti at quali yun. So, mame-measure ko ang quanti ko sa pre-intervention, intervention, sa implementation of strategies, post-intervention, and then meron akong observations, 'di ba? And then interview at saka interviews mga friendships at saka observations. Doon mati-check ko yung quali, yun. And then ang letter D, ethical issues. So dapat mga friendships magpaalam muna tayo sa school, sa division, and then sa bata at sa parents nila. Hindi pwedeng gagawa-gawa ka na lang research na walang kalam-alam yung mga tao, di ba? And then, letter E, plan for data analysis. So, ano yung mga plan mo? So, ang sabi ko dito, both quantitative and qualitative data analysis.
techniques will be employed. So, mayroon akong for the quantitative part, kung paano ko siya computin at i-analyze. Then, meron din akong for the qualitative, kung paano siya computin at i-analyze. And then, time frame or timetable ng research mo, mga friendships. Ang sinabi kasi ng research focal person ng division namin, sabi niya, 5 months tatakbo ang action research. Pero sabi niya, gawin ko na lang siyang 6 months daw para kasama na yung approval. Kaya 5 months ang working ko talaga sa action research and then 1 month waiting for approval. Tapos sabi niya, kung ma-approve, kung sakali ASAP ma-approve daw, kasi kung sakaling papalarin yung research ko, magagawa agad ako kalimutan ko yung sa action research ko para mapasa daw sa Singapore. Pero nakalimutan ko, mamaya banggitin ko kung sa kayo maalala ko, mga friendships. Tapos may mga activities, kung anong gagawin mo sa month, kung anong gawin mo, like pre-intervention assessment, kailan yan, anong month yan, kailan ka mag-intervention, kailan ka mag-post-intervention, classroom observation, interview, gano'n. Ang dami. Pero naka-group siya doon, pero meron siya mga specific na activities gagawin. And then dissemination activities, ganon, and utilization ng action research mo kung sakaling matuloy, then references. Yun yung proposal muna. And then meron siyang ipapasa pa, mga friendships has. I-check nyo sa Google Drive dyan, yung application for action research kasi nandiyan nakalagay yung budget din sa budget. So, mayroon akong estimate cost for approval. So, ang proposed budget ng research ko ay 189K or 189,000. So, ang dami kong mga nilagay, pero sana ma-approve, no? So, yun. And yun yung buong part ng proposal pa lang. Pero yung sa buong action research, may sample ako dyan. Ang template dyan, ang title dyan sa binigay ko, mga friends, ay Increasing the Awareness in Global Warning of Grade 5 Pupils of my 9 School through the use of present engaged building infographic utilization techniques. So, mga friendship, yan ay hindi akin, ha. Baka magtataka kayo. Hindi akin yan. Binili ko yung online. Alam kong aware ang may-ari niyan kung sakali magka-friendship natin siya dito. So, kasi binenta niya yan eh. Pero hindi siya pwedeng gamitin, ha. Sample or guide lang natin yan. So, wala pa akong natapos talaga. Bakit ako hindi nagbigay ng complete sample ng action research? Kasi wala pa akong nagawa. Kung sakali mang ma-approve yung ginawa ko at magagawa ko ng result at recommendations, ma-implement ko yon. So, pwede ko i-share yon. Hindi ko yun ipagdadamot, mga friendships. Kasi, mas masaya akong makapag-share ng ideas, ng magandang nagawa kong project, diba? So, hindi ko maibigay yung proposal ko din kasi kulang din yun eh. Yung binigay kong sample, kompleto kasi yan. Kaya yan ang gagamitin yung guide. And then, tingnan nyo lang ang mga agenda na pwede natin gamitin sa topics natin. So, yun lang, mga friendships. Kung meron kayong katanungan, please comment down below. Sagutin natin yan. Pero alam kong super duper mega dali lang talaga ang action research, ha? Walang kahirap-hirap yan. Kapag kasi love natin ang research, so maintindihan agad natin ang parts ng action research. Hindi na kailangan ng explanation, di ba? Thank you and see you sa next video. Babush! Gigog, mao kamutanan, huwag kalimutan yan.